cheese natin, press lang natin siya. Lalagay sa chicken, and then yung ating basil leaves, i-mince lang po natin siya, yung basil leaf natin. Lalagay po natin siya dito. Kasama yung cheese, and then ilo-roll lang po natin siya. Ibabalot po natin siya sa foil. Pag wala pong foil, pwede naman yung clean wrap. Pwede kayo naman yung plastic tub or smoke cellophane. Pwede po siya. Then, pagka kumukulo na po yung ating tubig, saka po natin siya ilalagay dyan. Kailangan po natin ng evap milk, nutmeg powder, tsaka yung salt and pepper, all-purpose cream, tsaka yung butter. So, ito po ha, butter, all-purpose cream, salt and pepper, nutmeg, tsaka yung ating evap milk. So, i-mix together lang po natin siya. And then, mamaya, lulutuin lang natin. So, mga half. Then, yung mga 2 tablespoon lang yung all-purpose cream and then salt and pepper. Then, yung nutmeg natin. So, ganyan lang po siya kadami. And then, yung ating, ganyan lang po. Then, yung ating evap milk. So, mga 3 tablespoon. Ano po yung bechamel sauce natin. Para naman po sa ating potato muslin, kailangan po natin ng boiled potato. Doon, naka-boiled na po yung potato nito. So, kukuha lang po kayo, mag-slice lang po kayo ng mga, parang isang ice cream scooper. Ganito lang po siya kadami. Kalaki na. Ganyan. And then, kung anong nilagay natin na ingredients para sa bechamel sauce, tatanggalin lang po natin yung evap milk tsaka yung nutmeg. No? Yung matitira po, yun na po yung pinaka-ingredients ng ating potato muslin. Yung butter, salt and pepper, and then yung all-purpose cream, tsaka yung boiled potato. Mix together, and then, imamash po natin siya sa masher. Food masher. So, dessert spoon lang po. Konti lang. And then, all-purpose cream. Siguro mga 1 tablespoon lang po. And then yung ating salt and pepper to taste. So, konti lang yung salt kasi maalat na din yung butter natin. Then, mash mo lang siya. Pag wala pong food masher, pwede po tayong gumamit ng fork or tenidor, ha? Pag okay na, set aside lang po natin yan. Po natin yung pinagkuluan natin, stuffed chicken walad. Pag meron pa siyang sumasamang laman, sabihin di pa siya lutuin natin. Luto na po yung ating chicken walad, no? Open agad natin kahit mainit pa kasi sayang yung oras. Hindi po tayo magkita na lumamig siya dyan. Then, magpapainit na po tayo ng pero hindi po natin siya i-deep fry na kasi gusto naman na siya sa loob. Pwede lang po natin siya i-golden brown kahit hindi po siya nakadita. Bago natin siya i-dip muna natin siya sa all-purpose flour.
sa scrambled egg. Then sa breadcrumbs. Then, i-fry natin into golden brown. Po tayo para sa bechamel sauce. So, kanina, nag-mix together po tayo. Ngayon, lulutuin na po natin yung mix together na pang bechamel sauce. Meron siyang butter, evap, all-purpose cream, nutmeg, salt, and pepper. Then, papakuluan na po natin yan hanggang sa maging malapot siya at saka maging medyo brown siya. Slice po natin siya. Mamaya, slice po natin yung chicken roulette na yun. Huwag po natin pabayaan yung niluluto natin para hindi po masunog. Huwag po pabayaan na hindi po natin i-stir yung ano natin. Pag ganito na po yung consistency niya, yan, set aside mo lang siya. Bechamel sauce na po siya. Then, ipa-plating naman po natin yung ating sa plate ha, dito lang sa side. So, i-scoop po natin gamit yung ice cream scooper yung ating potato muslin. Pag wala naman po yung ice cream scooper, pwede po natin gamitin yung spoon. Ilugin po lang yung dalawang spoon. Kainin mo lang siya. And kainin mo siya dito, ha? Then, yung bechamel sauce natin. Ito-dressing po natin siya dito po sa stuffed chicken roulade. So, ganyan lang po yung ating. Kung tayo ng fresh parsley, itatap lang po natin siya konti dito sa potato muslin. Yan na po yung ating stuffed chicken roulade with bechamel sauce and potato muslin. Madali lang din po siyang